So ito naman is another fertile eggs ng Sampi Native Chicken. I-prepare natin to din maya ipapadala po natin ito kay Sir Alan Lawagon sa Bayugan City. So yan. So ganito yung pag-prepare namin no, sa pag-ship ng fertile eggs. Nilagay namin dyan para hindi mabasag yung mga itlog. Okay, so padala na natin. So yan, kanina hindi na natin na-videohan yung sa pag-ship natin ng fertile eggs sa LBC kasi nagmamadali tayo kasi meron pa tayong gagawin dito sa Manukan. Ito yung kaya tayo nagmamadali dahil meron tayong ayan mga bagong mga sisiw. Medyo nabutan na kasi sila ng 2 days sa incubator sa hatcher, so kailangan na natin silang ilipat sa kulungan. Pero hindi sila sabay-sabay na pipisa. Yan kasi nagutom na siguro to sila. Kaya hindi na natin kununan pa ng mga video yung sa pagpadala po natin ng mga fertile eggs. Yung fertile eggs na na-ship natin ngayon ay papunta yun siya sa Bayugan City, Agusan del Sur para kay Sir Alan Lawagon. So this time, excited kasi tayo pag meron tayong mga ganito, mga bagong mga sisiw. Ayan, bilangin natin. 3, 6, 9, 12, 14, 15, 18, 20, 23, 26, 28. Not bad, 28 na. Okay. Kung sino yung kung sino yung gustong bumili ng mga disold na mga sisiw, ito pwede ito. Disold na mga basilan. Pero actually nag-prepare ako sa mga thesis project sa basilan para sa mga estudyante. Siguro natin ipundo natin sa incubator yung mga itlog, saka isabay-sabay natin i-incubate kasi yung order nila, alam nyo ba, 750 na mga sisiw na 2 weeks old yung in order nila. So sabi ko hindi ko makaya, at yung gawin na lang natin dyan mga 3 delivery siguro or 2 kasi yung ating incubator medyo maliit lang din. Okay, so yan, simple rin. Yung ginagamit natin is 100 watts na bulb. Di na natin bilangin kasi nabaylan na natin kanina 28 lahat. Yung bulb na ginagamit ko ganun pa rin, 100 watts kahit 28 lang sila. Sa na-research natin, kung babasihan natin kung ilan yung sisiw, halimbawa 50, 25, ganun din po yung bulb na gagamitin mo. Pero sa akin hindi ko na sinusunod kasi sa experience ko naman mas masigla sila kapag 100 watts yung bulb. I-adjust ko lang yung ilaw pag 2 weeks nila. Yan, pinapalitan ko yan ng 50 watts yung bulb hanggang 3 weeks. Pag 4th week nila, yan, 25 watts na lang yung bulb na ginagamit ko. Kasi din yan sa kuryente. Okay, so kuha tayo ng feeds. So ito, feeds. Maglagay tayo ng feeds. Ayan. Yun nga, yung iba tinuturuan pa nilang paano kumain yung kanilang mga sisiw. Kunin natin yung ipot. Kaya tayo nagmamadali after pag-ship ng mga fertile eggs kasi ito yung pinaka-importante, yung ating mga sisiw. 28 pa naman sila. Yan, kailangan na natin kunin.
umabot ka pa ng 3 days dyan sa incubator, baka madisgrasya pa yung mga sisiw mo. Yan. So may nabawas ngayon ng mga fertile eggs. May kapalit naman na 28 na mga sisiw. Yung order kay Sir Alan Lawagon, mga sampin yon ng mga fertile eggs. Okay. Lagay tayo ng painuman nila. Yan, dagdag tayo ng pin sa kabila. So, kusa lang yan silang kumakain dyan. Kusa rin yan silang iinom dyan. Okay. So, hanggang ngayon, may mga bago pa siguro nag-alaga ng mga manok. Paano daw alagaan yung mga sisiw? Yun nga, na-explain ko sa inyo kanina. Pag unang pisa pa lang, unang pugad pa lang, 100 watts yung gagamitin nyo. Kung pwede, hanggang 2 weeks lang. Pag 3 weeks, 50 watts. Pag 4th week, 25 watts. Incandescent bulb yung gamitin, huwag yung LED bulb, kasi yung incandescent bulb ay mag-produce sila ng init, kasi wala silang inahin na nag-alaga sa kanila, kundi ito lang ilaw yung inaasahan nila para mabuhay yung ating mga sisiw. So far, epektibo naman yung pag-brood ng ating mga sisiw. Nakita nyo naman, mga ilang beses na ba tayo nagbenta, diba? Maraming beses na. Hindi na mabilang ilang sisiw na yung nabibenta natin. So meaning, yung pag-brood natin sa ating mga sisiw, tama siya. Yung sa akin lang, ginagawa ko lang siyang simple yung pag-brood sa ating mga sisiw. But hindi talaga lahat. Kahit maganda yung pag-brood sa ating mga sisiw, hindi lahat ay malulusog yung ating mga sisiw. May mga sisiw talaga na mahina na. Kahit anong gawin mo, painom ng vitamins, alagaan ng maayos, ganun pa rin, may mga sisiw talaga na mahina. So tingnan natin dito sa kabila. Dito, pailawan natin. Sa umaga kasi, pinapatay ko kasi yung mga ilaw sa umaga. Kasi, anong tawag dyan, maggastos to sa kuryente. Yan. Kaya hindi biro ang pag-aalaga ng mga sisiw. Sa kuryente pa lang, naku, lalo 100 watts ginagamit natin, magastos yan. Kasi ito, hindi na to pwede na i-karton-karton pa yung pag-ano ng sisiw, wala na. Okay lang yung karton-karton kapag kaunti lang yung mga sisiw, pero ganito, marami na tayong mga sisiw, naku, wala na. So tulad ganyan, mostly sa kanila, malulusog, maliksi yung iba. Minsan may ganyan na sisiw na mahina, yan, ganyan. May mga ilan talaga na mga sisiw na mahina. So hindi pare-pareho. Bukas pala may shipping din tayo ng mga mga sampin. Shamuasil din may nagpa-reserve din sa atin ng mga fertile eggs, basilan. So ang daming order, no. Tapos yung ating manok hindi pa siya commercial. Kumbaga backyard yung ating manok lang, pero ang daming bumibili. Siguro na dahil yan sa ating social media. Yun, no? Sigara na tuplok ka na lang usa ka suga dia boy. Sigara ng isa ka na. Ato tong isa sa akin. Ansaro? Tabangi. So dito, Tapaki ng otro. no, kita nyo dito. Lahat yan sila, mag 1 month na, malulusog yan sila lahat. Oh, mga basilan, ang dami.
So hindi ko alam kung kakayanan ba natin yung in-order sa mga estudyante, mga thesis project nila 750, pero yun nga, pagsisikapan lang natin. May bigay yung kailang gusto para pwede pa tayong i-recommend sa kanila sa iba na gusto mag thesis project. Ayan o. Ang dami rin dito. So tulad ganyan, 50 at saka 25. Minsan in-off ko na itong 25, 50 lang yung ginagamit ko na valve dyan. Kahit 25 lang yan, mabuhay yan sila. So sa umaga, pinapatay ko rin yung ilaw nila kasi magastos nga to sa kuryente eh. Ayan. Oh, marami sila dito. Tapos dito isa, piniprepare ko yung isa dito kasi ihalo natin sila, ilagay natin sila dito. Okay.